Yup, yup. I'm a cigarillo fiend smoking weed. Nasa 5 days na lang bago mag-open ang media day at training camp ng NBA. Pero disappointed ulit ang mga fans ni Kawhi dahil nga sa haba ng off-season, kung kailan pa almost 5 days na lang, ay dun pa nilabas ang report na dumaan siya sa isang procedure sa kanyang tuhod. Based din sa GM ng Clippers, precautionary measure yung ginawa kay Kawhi kahit nag-tone down yung pamamaga, hindi pa rin nawawala during off-season. Ngayon naman for long-term purposes yung ginawang procedure or parang operation. Yari na naman si Gerardo. Base pa doon, makakasama din naman si Kawhi sa training camp pero conditioning ang pagtutuunan ng training. At doon possible pang makalaro si Kawhi by November na, nasa second or third week ng season. Solo mode muna si James Harden sa Clippers. Sa Lakers naman, si JJ Redick sinabing nagkaroon siya ng theory kung bakit si Anthony Davis bumaba ang attempt sa jump shot. Meron lang siyang nasa 232 out of 589 na 39% ng 2024 season. Ng 2023, nasa 230 out of 562 si Anthony Davis na nasa 40%. Nasa 56 games lang siya nun. Bumaba din ang shooting ni AD mula sa 3-point area. Pero since 2021, yun talaga nag-umpisang bumaba ang jump shot rate ni Anthony Davis. Base kasi kay Redick, hindi pa siya sigurado sa theory niya kaya hindi niya pa masabi kung ano pa talaga. Pero kapag sigurado na siya, isi-share niya. Pero kung titingnan yung history ni Anthony Davis, meron siyang injury sa may balikat. Noong 2016, lumala yung injury na yon at hindi niya pina-opera until 2019 bago siya lumipat ng Lakers. Kaliwang balikat yung nagkaroon ng injury dito kay Anthony Davis na pina-opera niya. Pero yung kanan din nagkaroon ng injury pa dati. Kaya ang reason, makikita lagi siyang nakasuot ng compression shirt. Nagsimula siyang magsuot ng compression shirt noong mga 2015 or mga late 2014 nang ma-injured naman yung kanang balikat niya. Si Anthony Davis right-handed pero base sa mga interview niya dati, nahihirapan siyang igalaw yung balikat niya. Parang kay Markelle Fultz dati na nahihirapan tumira or na iba yung shooting form dahil nakitang meron siyang injury din sa balikat. Dahil sa hindi naman shooting hand yung may injury dito kay Anthony Davis, nakakalaro pa siya noon. Kahit noong 2020 makikita doon na may listed injury siya sa balikat. Halos buong season yun. Sa 2024 naman, nagkaroon ulit ng injury yung kaliwang balikat niya. Dahil hindi naman ulit yun sa shooting hand ni Anthony Davis, nakakalaro pa rin siya sa buong season. Pero buong season din sumasakit yung balikat ni AD. Si Lonzo Ball naman makakasali sa training camp ng Bulls. Pero doon pa lang malalaman kung ano ang magiging role niya pagdating ng season. Naka day-to-day basis si Lonzo halos buong regular season ng 2025. Doon pa rin makikita kung saan ilalagay siya dahil dati starting point guard si Lonzo mga 2 years ago. Ngayon kasi may bagong point guard yung Bulls, si Josh Giddey. Mga August pa lang nakakalaro na ng pick-up game si Lonzo, pero iba pa rin kapag mismong regular season. After din ng training camp or pre-season, pwedeng mag-decide doon ng Bulls kung ano ang gagawin kay Lonzo, kung i-retain ba siya sa lineup or i-buy out ng team. Based kasi kay Coach Billy Donovan, willing silang i-retain si Lonzo sa lineup pero iba pa rin yung plano ng management. Nasa huling taon na rin ng kontrata si Lonzo sa Bulls kaya critical yun para sa kanya. At kung makakakuha pa ba siya ng kontrata after this season. Tuloy-tuloy pa rin ang ibang liga tulad ng MPBL at Governors Cup ng PBA. Andyan pa ang papasok na playoffs ng WNBA na pinalalakas ngayon ni Caitlin Clark at Angel Reese. Isang buwan na lang din NBA season na. Para maging part din ng Yup, yup. I'm a cigarillo fiend smoking weed.